Po natin dito si Dr. Cedric Daep, ang Chief po ng Albay Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy. Sa ngayon po, kanina po yung mga nakausap namin, mga evacuees, no? Talagang pangunahing problema nila ay tubig at sanitasyon. So, binabanggit po ni Governor Salceda nakaraan, mayroong mga set up na container, ng mga van, container van para po dito. Ano na pong update dito? Patuloy po yung kausap ko lang po si Director ng DOH, si Director Balboa, at patuloy po silang na tumutulong din sa amin ngayon para ipagpatuloy yung ating support sa water and sanitation. At yung nabanggit mo po tungkol doon sa approve ni President Pinoy Aquino, kasama po yung support niya doon sa procurement ng sanitary toilet, yung mga repair and rehabilitation. Ano din po sa tubig. Yung sa tubig po, meron na to yung mga nakaset up na water purifying machine. Ang kinakailangan lang po natin para matugunan yung pangangailangan nila sa drinking water, dagdag pong water lorry at saka yung water containers. Pero tungkol naman po sa domestic water, available naman po yan galing sa Bureau of Fire Protection Rationing. Yung kasi nga ho, nabanggit din ng mga residente na kahit makaigib sila at pakuluan nila yung tubig mula sa gripo, sumasakit pa rin daw ho yung tiyan nila. So, sagot nyo dito ay mga water tanks at purifiers. Yan po. Pero sa ngayon, very clear ang monitoring namin, very close ang monitoring sa health. So far, ang namomonitor namin mga cases ng mga pagkakasakit doon sa evacuation centers, panay mga public health related. Wala pa tayong mga emergency cases na kailangan mag-activate tayo ng emergency health services. Panay public health services pa rin naman. At saka yung related sa tubig na halimbawa diarrhea, dati meron tayong na-observe pero pababa na ngayon. Hindi na po serious case ang monitoring namin. Yung pong ibang mga, kumbaga yung detalye nung pagiging isang evacuee, gaya po nung nabanggit nila, kailangan nila ng panggatong, yung isang anak ng isang evacuee may allergy sa mga delata na nirarasyon. So, meron ho bang, kumbaga naka-factor in ho ba yung mga ganong pagkakataon o insidente sa inyo pong planning? Flexible po tayo. In fact, may mga LGUs na nagde-deliver ng mga supply of meat, fish, halimbawa, dried fish, tsaka vegetables. Flexible po tayo dyan para sa ganun matugunan po naman na maging nutritious yung pinapakain natin sa kanila. Pero depende po kasi napakarami itong papakainin natin. So depende sa supply. Pag kung ano yung supply na kaya at hindi sila kapusin, yun po ang ibibigay. Kasi wala naman po tayong criteria kung anong dapat relief ang ibigay sa kanila. Dapat can good. Hindi, wala po tayong ganong criteria. Kasi katulad din ho dun sa isang napuntahan namin na kwarto, no? 29 silang pamilya sa isang classroom, may 50 katao. At ang isa ho doon, hindi pa naman kumpirmado, ay namamayat, inuubo, suspected TB. So pag ganun po, paano niyo po i-address yung ganun po? Yung ganun kasi may mga nakamonitor tayo, mga nurses bawat evacuation centers. I-report yun kasi papasok pa rin po yun sa public health services. Available naman po yung gamot dyan. At kung may mga nagkakasakit at kailangan din health hospital, lahat po sila entitled sa free hospital care. Wala pong babayaran sila kapag na-admit sila at evacuate sila doon sa hospital. Wala po, free po yun. Gaya po nung panghuling katanong ako kay Sir Ed, ano pong advice nyo sa mga kababayan natin, lalo yung nangangas pang bumalik para tingnan yung kabuhayan o mga kumuha ng panggatong, ano po advice sa kanila? Sa akin po, wag po silang bumalik kasi ang zero casualty goal natin kailangan ma-achieve. So para ma-achieve po yan, dapat walang exposure ng population doon sa risk area. So dapat wag po silang bumalik. Kaya nga po ginagawa ng paraan ni Governor Salceda na matugunan yung pangangailangan para ibigay yung pangangailangan nila. But of course, we cannot provide the exact convenience na meron sila sa bahay. Hindi po yan kaya. Pero sa ganun, ang importante po dito, i-protect natin yung life. Second priority po natin yung resources. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Dr. Cedric Daep, siya po ang hepe ng Albay PDRRMC.